Praise the Lord. Shalom Saints. Amen. At muli binabati ko kayo ng napakasayang umaga sapagkat paunti ng paunti ang ating paghihintay. At sa hindi pagtatagal, nais kong bumasa ng scripture na ito ay ating isa sa mga paborito nating scripture. Ito ay lagi nating common pero espesyal sa bride. And I pray na pagpalain ng Diyos ang message ngayong umaga hanggang mamayang hapon para magsilbing kalakasan sa bawat isa sa atin. Sa Luke 24 verse 13 to 32. Yan po, sa Luke. So, pamilyar sa atin lahat ito, no? Napaka-pamilyar na pangyayari ito sa ministry ng ating Panginoon. At ito ay nangyari sa araw ng kanyang pagbangon, sa araw ng resurrection niya. At sabing ganun patungo sa Emmaus. Yung Jerusalem at saka yung Emmaus ay merong 12 kilometro. So nilalakad lang mula sa Jerusalem itong dalawang disipulo ng Panginoong Hesus ay baksak balikat patungo sa Emmaus. Pero araw ng resurrection yun, di pa nila alam. So, umpisa natin doon sa 13. Ano po? And behold, two of them went the same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about 60 furlongs. Yun yung layo niya. 12 kilometers. Lakad lang, no? Abutin ka siguro 3 oras nun, kakalakad. No? Hindi pa flat yung daan nun. Ganun-ganun pa. Habang sila ay patungo, sila ay nangungusap, nakikipag. And they talked together of all these things which had happened. No? So, ang kanilang pinag-uusapan ay yung mga may kinalaman sa paglilingkod sa Panginoon. Yun yung kanilang pinag-uusapan papuntang Emmaus. At yung mga highlight yung kanilang pinag-uusapan kasi yung kanilang guro kinuha diba? Pinatay highlight yun ng kanilang pinag-uusapan. Sabi nila sa buong panahon nating paghihintay sa Misaya, tapos meron tayong dumating na guro na nagtuturo patungkol sa Panginoon, kinuha pa. 'Di ba? 'Yun yung baksak ang balikat. Kung kailan naman tayo nagkaroon ng revival, doon naman pinutol. Baksak yung balikat nila. Sa mga nangyari. Sa 15, and it came to pass that while they communed together, communion, pag sinabi daw ng communion, hindi ito interactive. Kumbaga hindi ito lang one man lang na nakausap niya yung sarili niya. Interactive ito. Communion, nakikipag-usap ang Panginoon sa atin. So God is talking to us. So that's important for a believer to really give appreciations when every time nasa gawain siya. God is talking to us. So, maraming nakikipag-usap sa atin sa buong maghapon, sa buong isang linggo, pero iba kapag ang Diyos ay nakikipag-usap. At yun, God can do that in many ways, but specifically pagdating sa gawain, specific yun talagang. Diyan niya binibreak yung word.
no? Yan yung communion. So, together, may kasama na rin na konting breaking na rin. Sinasama na rin natin ng konting breaking kasi ang sarap namin eh. Parang nandun ka talaga eh. Oh. Ayun mamaya I will recall, papaalala ko sa inyo na talagang parang nandoon ka sa eksena na ito. In many sides, of course si Lord Jesus Christ nandoon ka. But in a way na yung kalagayan mo nung nag-uumpisa ka, nandun ka rin. Di po ba nandito eh? Nandito lahat, nananalamin lahat yon. Habang nandun pa tayo sa Panginoon, habang tinatawag pa lang niya tayo, physical na siyang nakikipag-deal eh. Right? Wala pa tayong new birth, nakikipag-deal na siya sa atin eh. So, I hope you see it that way. So, sabi niya, Jesus himself drew near. Lumapit ang Panginoon. No? And ang Panginoon, ito ay nakasulat sa Bible, at ito ay naitala sa Bible, hindi kung kani-kanino siya nagpakita. Remember, sabing gano'n ni Brother Marvin kanina, during 40 days and 40 nights of our Lord Jesus Christ, no? As a type na gagawin din natin, hindi siya nagpunta kung kani-kanino. Hindi siya nagpakita kung kani-kanino. Nagpakita siya dito sa elect. Right? At alam natin na during the third pool ministry, ilan yun? From out of 5,000 plus people, and then first pool, second pool, nabawasan na, naging 70. Tapos, inano niya pa yung word, nilip niya pa yung faith. Diba? Unless you drink the blood and eat the flesh, ano sa inyo kung magmanik-manaog ang anghel sa anak ng tao at maglingkod, mga ganon na, yung 70 tumalikod na. At sa Acts chapter 2, doon natin makita na 120, hindi 11 yung natira kasi 12 kasama pa si Judas eh. Hindi 11. Pagdating ng Acts chapter 2, nakita natin 120 yung pinangalanan. 'Di ba? Binilang talaga 120. So from here, dito pa lang makita na natin na hindi lang yung 11 yung elect talaga. Kasi si Cleopas, tama po ba? Wala naman siya sa 11 eh. Right? Pero nandito siya, binabanggit siya na pinagpakita na at yung kanyang kaibigan. At yun yung gusto kong tukuyin sa inyo na parang nandoon ka kasi hindi ko pa nakita yung pangalan ng isa. Si Cleopas lang yung binanggit. 'Di ba? And his friend. Binasa ko rin yung quote ng prophet. Wala rin pangalan. 'Di ba? Hindi naman misteryo ito. Pero wala tayong magagawa, hindi pinangalanan. Pero malapit naman natin siya makilala. Kaya mag-alala. As of now, we can use it as a inspiration na maglakbay din tayo. 'Di ba? Remember, this journey, yung laglag-balikat na journey nito is from Jerusalem papuntang Emmaus. Mamaya mabasa natin na dahil hindi pa man sila nakarating doon sa Emmaus, dahil nakasalubong nila yung Panginoon, 'di ba? Hindi sila wala yung schedule nila sa Emmaus, nag-iba, pumunta ulit sila sa Jerusalem. 'Di ba mga kapatid? So bilang tao, parang papalayo ka ng papalayo. Gusto mo ng parang nawawalan kang gana. 'Di ba? Parang nawalan ka ng inspirasyon kasi sa nangyari. Pero ang Panginoon hindi ka hayaan na lumayo. Lalapitan ka agad ng Panginoon, balik ka ulit sa kagalakan. 'Di ba? Ganon yung Panginoon. So, it's really a wonderful thing because bukas yung selyo. Pag binalikan natin yung scripture, andun ka talaga. No? Not just relating to it, but you were there really. So, you will enjoy the life while reading it. Sabi niya, Jesus himself drew near and went with them. So, siyempre, di ba? Ngunit, their eyes were holden. No? Wala, hindi nila mapagkilala. Glorified eh. Hindi nila mapagkilala yung yung huling senaryo na nakita nila yung guro nila, duguan eh. Pero itong lalaki na ito na nagpakita sa kanila, ang linis. 'Di ba? Malinis. 'Di ba? Tapos basta malayong malayo doon sa pinako sa krus.
Di ba? So hindi mabuksan yung mata nila sa physical na paraan. Sa physical senses na paraan. May paraan para mabuksan yung paningin nila, makita kung sino yung kaharap nila. So kaya ganun kahalaga yung breaking. Kasi yun lang yung way para mabuksan ang spiritual eye natin. Para makita natin kung nasaan siya, sino siya. Right? So, praise the Lord. So sabi dito, but their eyes were holden that they should purposely para hindi siya makilala. So hindi talaga sa ganung paraan, physical eye makikilala mo. No? Kailangan spiritual eye ang makakakita sa kanya. Kasi yun yung tumatagos sa physical appearance. Di po ba? Sa physical appearance, yun yung tumatagos. No? Sabi niya, siyempre ang Panginoon naman yung nag-hold eh. Right? Kasi meron siyang perfect way to open their eyes. And he said unto them, what manner of communication are these that ye have one to another as you walk and are sad? God knows all things, and yet he has the authority to ask questions such as this to raise up something that is more important. Diba? Ganun ang Panginoon eh. Yung mga question na talagang maano ka. Oh. Pero bilang tao, ito lang yung sinagot nila. Anong klaseng topic ninyo? Bakit ganyan? Diba? Eh nasa Panginoon lahat yung kagalakan pa, hindi pa naisasalin eh. Right? Hindi pa naisasalin eh. Di po ba? Wala pang new birth eh. Ang lahat ng ipinaglingkod nila, pagkakilala nila sa Panginoon, hanggang dun lang talaga. Hanggang dun lang pinahintulot. So God holds it all. Ang Panginoon ang may hawak. Nasa Panginoon lahat yan, yung appointed time. Pero kapag appointed time na, imposibleng hindi lumago yan. Imposibleng hindi tumubo yan pag season na. Right? Okay. Lord. Sabi niya, and the one of them whose names was Cleopas. Ayan, pinangalanan. Pero yung isa wala. Walang pangalan. Baka kung meron sa inyo nakakaalam, mamaya isikreto lang sa akin. Oh. Sikreto niya sa akin pag alam niyo na. Sige. Diba? Hindi naman yan misteryo. Hindi yan misteryo. Malalaman din natin yan. Diba? And the one, kasi dalawa eh. The one of them name was Cleopas. Sinearch ko to, isa sa disipulo niya, sabi ng ibang mga Bible historian, tsuhin niya ito eh. Oo. Alam niyo na yung mga hindi naman na detalye sa Bible yan eh. Ang daming ang Judas sa Bible eh. 'Di ba? Isa nga sa kapatid niya, Judas ang pangalan eh. 'Di ba? Marami yan. Hindi detalyado yan, mga kapatid. Basta ang mahalaga, itong si Cleopas, maganda yung meaning ng Cleopas eh. Kagalakan ng Panginoon yan eh. Maganda yung meaning yan eh. Answering said, ikaw ba ay estranghero sa lupaing ito? Na hindi mo na pag-alam. Siya pa yung tinanong ulit, no? Hindi mo na pag-alam kung ano yung mga nangyari. Lalo na itong main event na nangyari na pinako yung aming guro. Sabing ganun na. And he said unto them, what things? What things? Ibig sabihin, alam ng Diyos lahat. Kasi ang sagot sa kanya, hindi mo alam. Anong bagay ang hindi ko alam? Hindi yung nagtatanong siya kay Cleopas kung ano kasi alam niya nga lahat eh. 'Di ba? What things? And they said unto him concerning Jesus of Nazareth. Kausap na nila eh. Concerning Jesus of Nazareth, which was the prophet eh. Wala pang new birth eh. Yes, he is a prophet, but not just a prophet, but the prophet. The new birth revealed this to them. Not yet eh. Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty indeed, dakila sa mga gawa. And word before God
deed and word before God and all the people. Witness sila sa ginawa ng ating Panginoong Hesus eh. Di po ba? Salamat na lang sa Panginoon, bagamat wala tayo doon, walang duda tayo. Right? Ang tawag natin sa kanya, hindi mighty prophet, kundi the mighty angel. Right? Hindi lang basta prophet. Kilala natin si Lord Jesus Christ. Of course, yung new birth din yung nagbigay niyan. Di ba? New birth din yung nagbigay niyan. Kung walang new birth, you cannot call him Lord. And how the chief priest and our rulers delivered him to be condemned to death and have crucified him. So yun talaga yung topic nila. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel. Siya sana eh. Sabing gano'n na sana. Hope, no? And besides all this, today is the third day. Kaya nga resurrection eh. Since these things were done. Pero pinreach niya yon at the third day. Diba? Ibabangon ko uli ang templo na ito. Pinreach niya yon. Hindi sila doon nakafocus eh. Hindi sila doon nakafocus. Kaya nga sabi mahalaga yung focus. Kasi nabanggit na yon ni Lord, pero ang focus nila, yung literal things, yung negatibo na pangyayari na napakamasalimuot na nangyari sa buhay nila, na yun sanang naglilid sa kanila para maunawaan ang salita ng Diyos, inalis sa kanila. Nakaligtaan nila yung kapunuan ng salita na kailangan mangyari yon at para siya magbango muli. Nalimutan nila kaya bagsak ang kanilang balikat. So mahalaga mag-focus pala. Talaga. Di po ba? Praise the Lord. Which were early, sabi niya ganon, and things were done. Narinig din nila. And certain woman, narinig din nila yung testimony ng woman. Also of our company, made us astonished. Mangha sila eh. Saan? Which were early at the sepulchre. Binalita sa kanila, naaalala nyo? Pero baksak balikat pa rin. And when they found not his body, they came saying that they had also seen a vision of angels which said that he was alive. Yun naman pala. Kapatiran naman pala ang nagbalita. Bakit malungkot ka pa rin? Sila na nagsasabi no, nakikinig na lang ang Panginoon during this time, no? During this time, nakikinig na lang. Tuloy-tuloy. And certain of them which were with us went to sepulchre. Sila na yung nagsaysay kung ano yung mga ginawa nilang hakbang. The third day. And found it even so, as the woman had said, but him they saw not. Sinabi na nga ng anghel na, huwag niyong hanapin ang buhay sa mga patay. Siya ay buhay. To make it sure, pumunta sila Pedro. Tama po ba? Pumunta sila at hindi nga nila nakita. Diba? And he said unto them, O fools, patay. Yun na. Di po ba? Ano yung fools? Mangmang. Di po ba? Masakit matawag ng mangmang kung pride ang pinairal. Pero kung meron nang ibinibigay ang Panginoon ng pangunawa, Lord, forgive me for my stupidity. Sige, mag-break ka, Lord, ng message. Diba? Sa mga ma-pride, grabe naman, tinawag kaming mangmang. Nandun kami hanggang siya ilibing, nandun kami. Diba? Saksi kami nung ipinasok siya sa tomb. Tawagin kaming mangmang. Tuloy natin. O fools. Kasi may karapatan ang Panginoon na magsabi. Bakit? Sinabi na ng witness eh. Sinabi ng mga babae. Sabi ng anghel. Napatunayan wala yung katawan niya doon. Di po ba? And he said unto them. At salamat na lang at yung katawan na yon ay kaharap ko ngayon. Biglang kumambyo, no? Right? Yes, it's the body of Christ.
Right? Salamat na lang, ano? At hindi ako nagtatanong kung nasaan yung katawan ni Kristo. Okay, medyo kumambilang konti. Okay. At said, but they saw not. They said, "O fools and slow of heart." Mabagal. For what? To believe all that the prophets have spoken. Ayan na. Umugumpisa na siya. Diba dapat na si Kristo, sabi niya, to have suffered these things, danasin niya ang lahat ng mga bagay na ito at papasok siya sa kaluwalhatian. Yan yung kanyang tinuro bago siya umalis. Hindi nagkulang ang Panginoon. Di po ba mga kapatid? Kaya ang Panginoon grabe sa atin eh. Grabe sa atin. Tingnan nyo mga kapatid. Kasi yung restoration ng lost things, hindi man tayo maiposisyon, hindi tayo makapag-umpisa, walang ipapangaral sa atin na buo na yung mechanics kung hindi muna ma-restore yung old things. Diba? Yung mga lost things rather. Diba? Yung mga natabo ng doktrina. But then, hindi pa yung sapat. Kailangan yung hidden things. Yung revealing ng mystery. Di po ba? Doon tayo nagkaroon ng new birth. At patuloy na yun mga kapatid. Hindi na yun naputol. Patuloy pa yun mga kapatid. Kaya wala tayong mamimiss. Wala tayong mamimiss na bagay mga kapatid. Sa lahat ng mga sinasabi ng Panginoon. Makikita natin ito, bawat isa nito, isa-isa ito habang binivindicate niya. Do you believe that, saints? Mahalaga po ba yung vindication? Mahalaga po yan. Mahalaga po yan. Yan po yung evidence ng new birth. Personally, ma-receive mo, makita mo, ibinibindicate ng Panginoon ang kanyang salita. Ano yung ibig sabihin ng vindication? To prove to you that His word is true. Personally, nakikipag-deal ang Panginoon sa'yo para i-prove. Diba? Kapag ka ang Panginoon mismo, sa bawat isa sa atin mga kapatid, ang nag-vindicate sa'yo individual, sino ang makapagtuturo sa'yo liban sa itinuro na ng Panginoon? Paalis or palayo sa itinuro ng Panginoon? Wala. Wala nang makakadaya sa'yo. Di po ba? Yun napakahalaga ng vindication ng Panginoon. Okay, pupunta ako sa konklusyon ko At alam niyo mga kapatid, nakita mo yung yung gawain ng Wednesday? Di ba? Sabi ni yung three realms na gusto natin ma-break. Unti-unti nabi-break. Yung mga quote, naglalabasan yung quote talaga mga kapatid. Hindi yung spirit yung panilitan, it's the soul. Diba? No man can really see it except kailangan muna niyang matanggap yung divine nature. Diba mga kapatid? Kailangan muna ma-place yung divine nature positionally sa bawat individual na pinili ng Panginoon. Then, that is when God starts to speak. Anong i-speak niya? Hindi yung mga nakaraang bagay, yung mga bagay patungkol sa iyong panahon. Di po ba? Kasi na-restore na yung lost things. Andiyan na yan, given na yan. What about the message for your day na ni-reveal ng 7 thunders? Di po ba? At malawak po yun mga kapatid. Sinabi nga ni Pastor, yung perfection, malawak. Lahat yan. In short, no, ang kalawakan nun, we can summarize it by saying that lahat ng eternal na isip ng Diyos mag-come to pass na. In other words, habang nangyayari yun, yung temporal things, unti-unting nag-fade away naman. Right? Unti-unting naman nag-fade yung time, not time creation, but time dispensation. Spiritually, una, sa kanyang mga elect. Right? Nagkaroon ng blending in Diba? Sabing ganun ng time, no? Sabing ganun ng time, bilang time being. Usually, yung sickness mo, meron siyang cycle. Diba? From, yung usual, yung cycle. Dati, then, ang ginagawa mo, when you receive virus from airborne, ganyan, first, you sneeze. Symptoms babahing ka. Diba? And then, magkakaroon ka ng sore throat. Tuloy-tuloy na yan. And then, parang yun yung flu. Common flu. Or, kahit sabihin mo ng influenza yan, short lang naman ng flu yun Ganun, di ba mga kapatid? May cycle yan. Di ba? May cycle yan. Until your body itself, magpuproduce siya ng mga antibodies to, para to attack that uncommon bacteria or virus sa yung katawan. And then,
gagaling ka na at the third day. 'Di ba? Yun yung sa time. 'Di ba? O kaya sasamahan mo pa konti ng South Star drug o kaya naman ng ni Mercury. Sasamahan mo ng konting ganon and then ano ka lang. O yan, gagaling na ako. But when you receive this revelation, wala ka pang sakit. Alam mo na meron kang temporal body or corporal mortal body na kaya or magkakaroon ng karamdaman, mga kapatid. Yung soul that's in you, by His stripes I am healed. Direct. Hindi time yun, mga kapatid. Eternal yun. Dati yung life, yung cycle ng ganito yan, ganito yan. Regardless, kahit may symptoms ka pa, kahit namamaga pa yan, by His stripes I am healed. Hindi yung time. And yet, na-express ngayon sa'yo. Halimbawa lang yan, mga kapatid, yung blending ng time and eternity. Hindi po ba, mga kapatid? Although, we use the word in His time. Kasi by faith lang talaga eh. Hindi tayo nag-aano ng doubt. Bakit wala pa yung kagalingan? Bakit wala pa yung hiningi ko? In His time. Basta diniklara mo na, hiningi mo sa Panginoon, ariin mo nang tinanggap mo. In His time. Right? That's how faith works. Okay. Praise the Lord. Updated yung ating orasan. 1:20. And at the beginning, eto na. At the beginning, nag-umpisa na siya. At Moses, yun, nag-break na siya ngayon. No? Nag-break na siya ng salita. Mahalaga eh. 'Di ba? Alam mo yung ganun na hindi ka nagpawis, hindi ka nagpagal, hindi ka nagsunog ng kilay, mga expression natin para malaman mo to, and yet lumapit ang Panginoon sa iyo para mag-break ng word. Right? Sabi niya ganon, beginning at Moses and all the prophets, diba? He expounded unto them in all the scriptures and the things concerning himself. Right? And I want to get your attention on this two things na mahalaga sa plano ng Panginoon. Specifically, sabi niya dito sa breaking niya, ni-repair niya yung mga prophets concerning himself. Right? But remember, we must never forget that while he is here, wala pa yung resurrection, he is also, meron na siyang pinipreach concerning also of his bride. Right? Yun ang gusto kong anuhin. Kasi dalawang same God, two vindication. No? Ang kailangan kasing mabindicate is yung manifestation ng God. Remember, yung manifestation ng God. And Cleopas is part of the manifestation of God sa upper room na female. Right? Right? Included na siya. Pero ni-repair back niya doon muna concerning of himself. Right? Kaya nga nakukuha niyo mga kapatid kung saan ko inuusog konti. Kasi dito, bagamat na i-break na ng Panginoon sa kanila, nagkaroon na bang new birth? Wala pa. Wala pa. Pero nakita siya. Nakilala siya. Pero wala pang new birth. Right? Pero ang new birth, ay mapunta ako sa conclusion eh. Dalawang vindication, mga kapatid eh. Mahalaga yan. Unang-una, hindi hinayaan ng Panginoon na ang vindication, magpakilala muna siya. Right? Hindi pwedeng mawala yan. Kailangan makilala mo muna who Jesus really is. Kasi tabon na siya ng doktrina eh. Diba, ang dami ng tinabon ng mga so-called preachers patungkol sa kanya. Right? Sa kanya pa lang, yun, kailangan i-restore na yun eh, kung sino talaga siya. And then, when you really, kasi tiwala siya sa iyo, in the last days eh. Ito, pag nagpakilala ako dito, hindi na to kung anong research pa gagawin nito. Kasi alam niya, ang groom niya, iisa lang. Walang Father, walang Holy Spirit, walang Son, iisa lang yun sa kanya. Yung groom na yun, si Lord Jesus Christ. But wait, I will reveal to her
who she is. Yun yung kailangan na another vindication. Yun yung kailangan nating ma-receive. Yun yung completeness ng God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So remember, during this time, mga kapatid, so ni-reveal niya ngayon unto them in the scriptures the things concerning himself. Kaso lang, silyado pa rin eh. Diba? Silyado pa rin, mga kapatid. And they drew nigh unto the village. Malapit na sila sa Emmaus, no? Lapit na. They went, whither they went, kung saan sila pupunta. And he made, sabi ng and he made as though he would have gone further. Ano ito? Nagkaroon ng pag-uusap ang Panginoon na nagsabi ba, malayo na ako ah. Tama po ba? Correct me if I'm wrong. Okay? Sisters, you can comment naman. 'Di ba? Sabi niya, and he made as though he would have gone further. Parang, siyempre nakisabay lang siya eh. 'Di ba? Parang napapalayo na ako ah. Gumawa siya ng ganong eksena pa talaga. Tingnan mo, nakasulat yan eh. Ulitin ko po para hindi na natin pag-usapan yan after the service. Ngayon na. And they drew nigh, nung malapit na sila, kung saan sila pupunta, and he made as though he would have gone further. Napalayo na ako ah. Kasi habang naglalakad sila, sharing eh. Di ba mga kapatid? Hindi naman sila huminto eh. Ihinto pa lang. Bakit? Sa ganitong eksena. And they constrained him. Pinigilan na ngayon na nila. Huwag ka nang lalayo. Huwag ka nang umalis. Saying, manatili ka na sa amin. Ituloy natin yung fellowship. Di po ba? Siyempre, ang Panginoon, gustong-gusto yung ganon. Yung genuine reaction ng mga elect. Diba? Saan pa kami pupunta? Diba? Yung longing na laging nasa gawain. Gustong-gusto yan ng Panginoon. Diba? Pahintulutan niya mga bagay na, ito, yung nakagawian mo, ganito. Ay, hindi na. Dati, minsan lang ako umattend, ngayon hindi na. Kailangan lagi na ako nag-attend. Right? Diba mga kapatid? So, nanalamin tayo eh. Dito tayo parang pinalago ng Panginoon. Hindi na. They constrain him saying, abide with us, manatili na ka na sa amin. Ang gusto na nila lagi, fellowship na. Di po ba? Abide with us. Nagsabi pa sila, for it's toward evening. Mas maganda yun. Mas maganda yun. No? Buti na lang hindi nila binitawan. Kasi kung binitawan nila, hindi nila malalaman kung sino yung nag-break. Right? Kaya wag tayong bibitaw, no? Parang hindi na appropriate sa atin kasi hindi naman tayo bumitaw eh. Di ba mga kapatid? Hindi naman appropriate. Kaya nga tayo nandito kasi hindi tayo bumitaw. Kaya nakita natin siya ng mukhaan sa pamamagitan ng katawan. But they constrained him saying, abide with us, for it is toward evening. Wow, evening time na. And the day is far spent. Matagal pa yung umaga ulit, no? Kailangan magpalipas, nga. And he went in to tarry with them. Diba? Tumuloy na siya. And it came to pass, eto na. Nag-break na siya ng tinapay. Literal. Naalala nila ang Panginoon, laging ginagawa yon. Diba? Pero spiritually, sa daan pa lang, nagbi-break na ng tinapay ang Diyos. Diba? Kung bihira, sabi nila siguro, grabe ha. And he went to tarry with them, and it came to pass, he sat and meat. Kakain sila siyempre, napagod sa travel. And took bread and blessed it and break and gave to them. And their eyes were opened. So spiritual and physical magkasama. Hindi spiritual lang. Talagang yung manifestation niya, kung ano yung dati niyang ginagawa talaga sa kanyang disipulo, yun talaga yung ginagawa niya. Yun yung kabuuan, yung faith is work expressed. Diba? Mula sa Panginoon bilang example, ginawa niyang halimbawa sa atin. And their eyes were opened. Kaya lang, nung nabuksan na yung mata nila, he vanished. Kasi glorified. Grabing experience, no?
Pero yung experience na yun ay hindi nagpa-new birth sa kanila. Those are part patungo sa kasakdalan, sa new birth. Pero hindi nagpa-glorified sa kanila, ay nagpa-new birth sa kanila yon. Pero grabe experience yun, Brother Joed. Kausap kita, mawawala ka? Grabing experience yun. It only shows what glorified body can do. The scripture said, and they knew him. Nung makilala nila, ang Panginoong Hesus ito Ito ang guro ito And he vanished out of their sight. Oh, di ba? Yung mga duda nila sa report ng mga kababaihan nawala. Pero hindi ura-urada. Nag-break muna ang Panginoon. Hindi ito overnight Hindi overnight. At saka ang pagtsatsaga naman hindi galing sa atin. Galing sa Diyos. Siya ang nagtsatsaga sa atin. Kung pasensya lang, wala tayo niyan. Grabe ang pasensya ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Pero pag tinakda na niya, wala kang kawala. Hindi po pwedeng kakawala ka na kaya yung mga nagkukunwari exposed. 'Di ba? Bakit? Hindi naman kita kinwikin angkin-angkin ka. Kaya yung way na yun, pag expression lang yun, mga kapatid. Sa life nila makikita kung ano-anong itinuturo, by their fruits you shall know them. Siyempre, kung anong turo, siya mang ipapamuhay. Di po ba? Kaya kung hindi balanse, edi ang buhay mo tagilid. Pero kung balanse, ang Panginoon, ang balanse, nagtuturo, tutuwid ang buhay mo. Di po ba, mga kapatid? Mababalanse ngayon yung buhay mo. Yun yung hindi kinalburo. Nabanggit kanina, mga kapatid, ang bunga, wag na tayong magbanggit ng ibang puno. Puno na ng Diyos. Wag na tayong magbanggit. Ang bunga yan. Nasa bunga ang binhi. Pero hindi sabay-sabay nahihinog. Yun lang ang pagkakaiba. Pero pare-parehas bunga yan. Meron lang nauunang nahihinog. Ay bakit siya hinog? Huwag kang mag-alala, mahihinog ka rin. Ang kagandahan nito, ang kahinugang hinihintay natin, iisa, body change. Body change na yung kahinugang hinihintay natin. Kasi wala namang hilaw na mararapture. Di ba, mga kapatid? At don't worry pag nahinog ka, hindi ka naman mabubulok. Kasi meron kang insect repellent. Di ba, mga kapatid, yung word. Meron kang insect repellent. Hindi siya chemical. It's natural. Hindi ka mabubulok. Mananatili kang hinog. Ano ba yung hinog? Gold. Di ba, mga kapatid? Yung sa ipa, gold yan. Di ba? Deity. Naka-display sa laman. Oh, glory. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nila, and they said one another, nung nawala siya sa kanilang, did not our heart burn within us? Doon na. Di po ba? Doon na. Pero hindi doon ang katapusan. Hindi doon sila huminto. Nagpatuloy sila, pumunta sila sa upper room. Na hindi, yun mamaya yung topic natin, yung mga borderline. Hindi pumunta sa upper room. Di po ba? Di ba sinabi ni Pastor nung Wednesday? Yan yung magiging topic. So, Brother Joed, pagka yung puzzle nakakalat na regarding 3 realms, babalikan na lang natin yung preaching ni Pastor. Yung mga teaching ni Pastor. Nandun nakasaysay, di ba? Because, Brother Joed, salamat, no, Brother Joed, kasi hindi naman madalas, pag bumibisita siya, talagang hindi ko siya pinapauwi kagad hanggat di kami nagsisharing. Hindi nawawala yung sharing. Nagsasabi kami, bro, tayo? Mag-dig tayo regarding 3 realms kasi maganda ito. Pero salamat sa Panginoon, no? Hindi na tayo nagdidig, talagang spoon feeding tayo. Unti-unti, hindi naman yun yung main topic, pero nadadaanan, which is yun talaga yung sagot. Di ba? About 3 realms. Mahalaga po yun yung 3 realms. Kasi pagkakulang ka, hindi ka perfect. Kailangan maunawaan natin yun kasi yung mga dinaanan natin at iba-iba rin yung, kaya umuwi yung iba sa konklusyon na ito, piniperfect Di po ba? Did not our heart burn within us while He talked with us by the way? Di ba, mga kapatid? Yun, nag-alab na yung puso nila, wala pang new birth, binibreak pa lang yung mga scripture concerning what should happen to the lamb. How about us? Grabe. Grabe yung
Come on, saints. May new birth na tayo. Binibreak pa yung ng mga misteryo na ito, mga kapatid. How about us? Oh, we should think about it, saints. We really should think about it. Right? Amen. Oh, hanggang doon na lang yung scripture, mga kapatid. And the prophet used also this scripture at nag-cite siya ng some scripture because there's a lot of scriptures fulfilled by the Lord when He came nung dumating siya. And these are some na sinabi ng prophet for us to also to look back sa mga yon. Diba? Also, mahalaga rin yun. Ipaalala sa atin itong mga ito. Mahalaga yan kasi yan ang tungtungan natin na matanaw itong mga unwritten word eh. Tungtungan natin yan, mga kapatid, lalo na sa mga bata, 'di ba, mga kapatid, mahalagang marinig nila ito. Ano ba 'yun? Bakit puro quote sila? Wala na silang Bible na binabasa. Hindi po, balanse po dito. Balanse po dito. Wala po tayong ibang basis kapag po lumayo sa word, forget it. Pag lumayo 'yun sa scripture, forget it. Kaya tayo nag-enjoy dito kasi hindi naman nag-deviate yung prophet in the last days. Kundi talagang minagnify niya lang yung word. Di po ba? Ganun yon, sabing ganun ng Panginoon, pagka wala sa word, di ba? I-test nyo pag nasa word, pag wala, huwag nyong tanggapin. Di po ba, mga kapatid? Sabi niya, isa sa mga balikan ko lang konti, the scriptures that pinulfill ni Lord Jesus Christ during His time is this. Now look in Zechariah 12. Now look in Zechariah 12. Quote tayo. Look in Zechariah. Tapos mo na lang, itab mo. Look in, tas tab. Tab. Yan. Tapos ito yung sunod mo. He must have. Ba, wala? He must have. Now look in. Wala, no? Sige, tuloy ko yung basa. Habulin mo, Brother Kenneth, ha? He must have quoted Zechariah 11:12. For he was sold with 30 pieces of silver. So, yan yung mga scripture na pinulpil niya, right? Hindi siya umalis sa scripture. Diba? Zechariah pa lang. Marami yan, mga kapatid. Pertaining to himself. He was sold for 30 pieces of silver. Was not the Messiah supposed to be sold by 30 pieces of silver? Sabi ng prophet. In Psalms 41 verse 9, he was betrayed by his friends. Zechariah 13:7, forsaken by his disciples. Lahat nangyari, di ba? Bago pa mangyari, naisulat na. Psalms 35:11, accused by false witnesses. By Isaiah 35:7, dumb before his accusers. Never opened his mouth. Wala siyang kailangan patunayan sa mga unbeliever. Wala siyang kailangan ipaliwanag. Pero sa elect, meron siyang kailangan patunayan. Kaya nga imposibleng hindi mo ma-encounter ang vindication. Kasi yun yung headship mo. Yun ang nangunguna sa atin. Yung vindication ng kanyang salita, personally sa'yo. Personally. Yun ang kaibahan natin sa denomination. Sa denomination, grupo sila. Kung ano yung ginagawa ng karamihan ng miyembro, yun lang yung pattern. Pero dito iba. Individual nangungusap ang Panginoon. Ng same revelation. Di po ba, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Of course, may ginagamit. Di po ba? Same quote binabasa, tapos same Bible scripture ang binabasa, pero dahil ikaw ay may binhi, iba yung way ng pangungusap ng Panginoon compare sa iba na walang binhi. They're trying, sila nagtatry pa na to contact God. Kasi sabi ni Pastor, unlike network, alam mo na, may charge ka eh. Kaya maganda, kukontakin mo yung same network.
Di ba, binanggit ni Pastor yon? Gagastos ka eh. Di ba? Unlike kapag same network kayo, wala. Kasama sa sa subscription mo. Eh, ang subscription natin, eternal subscription eh. Oh, hindi tayo type lang naman. Sabi ni Pastor, wag niyo hanapin yung mga sim-sim na yan. O, same network tayo eh. Hindi po ito networking ha. Hindi po ba? Yung iba, they try their best, they dig. They educate their children on how to contact God. Pero dito matindi. Yung God mismo ang nag-connect sa'yo. Right? Kasi alam niya kung anong idadial eh. He knows the number. Alam niya kung kailan tatawag, kung saan tatawag, at kung sino yung tatawagin. Di po ba? Kaya imposibleng hindi ka sasagot kasi nag-ring eh. Sabi ka na ni brother, may nag-ring. You cannot ignore that ring. Maybe yung mga naniningil, pwede mong ignore. Wag po. Biro lang yun. Biro lang yun. Hinaharap naman natin sila. In fact, we tried our best para hindi mapunta sa due date. Do you believe that, saints? We tried our best para hindi abutan ng due date. Kasi takot tayo sa penalty, mas malaki kaya. Di ba mga kapatid? So we try our best to pay before due. Di po ba mga kapatid? Praise the Lord. So pag tinawagan ka niya at magri-ring yan, it makes sense eh. Sa pamamagitan ng unfolding ng message, nagri-ring. Ano ba ito? Hindi naman ako bumili ng cellphone, ba't may nagri-ring sa puso ko? Hindi naman ako bumili ng SIM. Bakit nung marinig ko yung message, di ba? Ba't marinig ko yung message? Somebody is calling me. Somebody pa lang ha. Hindi mo pa sure eh. But when you answer that call, oh Lord, thank you. Thank you sa tawag mo. Dramatizations lang, pero mas matindi pa yan yung reaction natin nung maano natin itong message. Luha mo na ang init-init. Ang init ng luha mo, hindi mo mapigilan yung patak. Have you experienced that? Hindi yun emotion, saints. Kagalakan yun sa Panginoon. Ano ba itong luha na to na hindi ko mapigil? Maubos na yung tubig ko sa utak. Pero kagalakan, yung pasasalamat sa Panginoon, tinawagan ka niya. Hindi mo na matanggihan eh. Ring ng ring eh. Ring ng ring. Ba't walang nakakarinig ng ring? Ba't ako lang? Di ba? Ba't ako lang nakakarinig? Naririnig nyo ba? Nagri-ring? Ba't di nyo sinasagot? Kasi ikaw lang nakakarinig eh. Pagsagot mo ngayon, my little bride, it's time for you to come home. Oh Lord. Lord, pwedeng wag mo nang ibaba. Sasabihin sa'yo, nasa sa'yo yan. Hindi naman putol ang linya ko. Nasa sa'yo yan kung ibababa mo. Amen. Praise the Lord. Sabi niya, never opened his mouth. Di ba? Sinabi ng quote na binasa ni Pastor, pagkatapos ng lahat ng pagpapahayag niya, what happens? Walang natira kundi, sabi niya, he only hears your voice. Remember that quote, saints? Ang naririnig lang niya ay ang boses mo. Wala siyang pakialam sa paligid mo. Oh, praise the Lord. Kaya mali, suntok sa buwan yung sinasabing, lakasan mo pa yung prayer mo, baka di ka mamarinig. Mali. Kasi nung mabuksan ka, sabi ng quote, sabi ng message, he only hears your voice. Amen? Ibig sabihin, wala siyang ibang pinahalagan kundi boses mo. Doon siya nakatutok. Di po ba? Oh, hallelujah. Praise the Lord. Isaiah 50, verse 6, he was scourged. Psalms 20:22, he cried at the cross, my God, why hast thou forsaken me? All my bones, they stare at me. They pierce my hand and my feet in my feet. Look at the prophecies he could talk about. Isaiah 9:6,
Unto us a child is born, a virgin shall conceive, and so forth. And also Psalms 22:18, they parted his garments among them. Alam natin ito lahat. Pero sa iba, tradisyon na lang ito. Di po ba mga kapatid? Isaiah 7:14, a virgin shall conceive, and so on and so forth. Ang dami. Lahat yan, scripture na yan, binanggit ng prophet. After quoting Luke 24, ano ba yung binasa natin? Luke 24 ba yun? Yung scripture natin kanina. Sinabi niya, yun yung na-fulfill concerning himself. Isa sa dito, yung Psalm 16. In Psalm 16, he was resurrected from the dead. David said so, I will not suffer my Holy One. Siyempre, di ba mga kapatid? And all of this, sabi nga he type, and all of the types, he might have went to, even to Isaac, being the type of him upon the mountain where his father Abraham took him, yung inalay siya. Di ba mga kapatid? Yun, and on and on and on sa mga scripture. How about us? Let's read. Amen? Kasi nagkaroon ng vindication yun eh. Sa kanya, binindicate niya lahat yan. Ibig sabihin, at that hour, he fulfilled that scripture. Nagkaroon ngayon ng vindication. Eh yung mga disipulo na wala pang new birth, malungkot. Pero ang ginawa niya, inalo niya. Or inaliw niya rather. Inaliw niya ngayon, di ba't kailangan mangyari ito sa kanya? At doon na nag-break siya ng tinapay, nabuksan yung kanilang paningin. Okay. How about us? Remember what time it is? Sabi niya, sir, sabi niya, remember what time, dalawang what? Remember what time it is it? Remember what time is it? Para yun, exact. How many ever heard it? Say amen. Sabi niya, was it exactly right? Then we've got the revelation in the last days for the message of the Lord God to gather His bride together. So ito naman ang kailangan ma-vindicate. Right? Ito naman sa ating time. To gather His bride together. Di ba mga kapatid, ang ginagawa natin ngayon ay gathering. Kaya niya tayo binigyan ng ministry in the last days as a voice to the final age is His way to gather His bride together. Uniting. Di po ba mga kapatid? Yung ministry natin binigay galing sa Panginoon purposely to gather His bride together. Right? Revelation, bumaba siya, kasama niya yung 2,000 years old, na-i-preach ngayon yung fullness, pero hindi doon humihinto. Kailangan talaga physical na magsama ang kanyang bride. Right? Yung uniting, hindi tumitigil yan sa pagkaalam eh. Kundi kailangan face to face. Face to face. Remember, pag nakita na natin yung loved ones natin, we will be changed in the twinkling of an eye. Sa isang kisap mata, we will be changed. Oh, praise the Lord. Yun naman yung bibindicate ngayon ng Panginoon sa atin. Patuloy yan, mga kapatid. Makikita natin yan, wala tayong mamimiss. Amen. For the message of the Lord God, gather His bride together. No other age has it been promised. Oh, grabe pala. No other age, walang ibang panahon, walang ibang ages na pinangakuan nito maliban sa'yo. Right? Ito ang ibibindicate ng Panginoon sa'yo ngayon. Amen? No other age. It's promised in this age. Malakay 4, kanina binanggit niya hanggang Malakay 3 lang. Which is right, which is correct. Kasi Malakay 3 is John the Baptist. And Malakay 4 is Brother Branham forerunning the second coming of the Lord Jesus Christ, which is in the form of the bride. Right? Amen. Malakay 4. What else? Yung mga scripture na yan, kagaya ng sinabi ko kanina, habang naririto siya, siya rin ay nag-prophesy ng mga kailangan niyang mahalagang kailangan ng vindication. What is that? Luke 17:30.
As it was in the days of Noah, as it was in the days of Sodom, mga kapatid, so it will be when the Son of Man will be revealed again. Are we in that condition now? Yes. If we are here in that condition, the Son of Man must also hear. And who is the Son of Man? God. In bride form. In the flesh. She is here right now. Doing the same work. Ano daw same work? St. John 14. All that, ano yun po, St. John 14, he that believeth on me, the works that I do, she shall do also. And greater than this shall you do because I go unto my Father. May quote doon, di mga kapatid, I go unto many membered body. Kaya around the world siya. More than this shall you do. Right, mga kapatid? Talagang ibig sabihin, kaya kinuntahan niya na yung apat na sulok ng mundo. Ewan ko, wala naman sulok kasi bilog. Expression lang. Diba? Ibig sabihin, lahat unto the end of the earth. Diba mga kapatid? Kasi, it's time to go home na. Yung mga pinili niya, nasa iba't ibang parte ng mundo. Not only that, not only the bride itself, kundi yung mga redeemed subject din, na nakita niya, na nasa isip niya, before the foundation of the world, kukolektahin niya na rin. Kasi ang basis lahat ng white throne ay dito. It really makes sense. What else? Revelation 10, bagamat wala dyan, of course, kailangan yan. Mapulfill yan. The mighty angel himself came down. The Lord Jesus Christ himself came down in the form of the Holy Ghost, in the form of the message, mga kapatid, in the form of the Word made flesh. Right? Came down in the form of the bride. Joel 2:38, alam nyo na yun, restoration of all things. Right? Hallelujah. Those promises is just exactly like John the Baptist identified himself in the scripture. Jesus identified himself. What they say? Away with such person. John is a wild man. The church wasn't able to receive it. The church, small c. That's the pattern. Neither will the church receive it today. Hindi nila matatanggap. Wala talagang magagawa. Pero ang bride, hindi pwedeng hindi niya matanggap. Bakit? Siya yun eh. For God so loved the world. Siya yung ibinabae. Diba mga kapatid? Walang salita doon na hindi niya ito matatanggap. Bakit? Siya nga yun eh. But to the elected, sabi niya, but to the elected, God is calling to the elected. They know it. They accepted the call. When they heard that ring. Remember, nobody knows about that ring. Diba? Wala pang nakakarinig. Nagri-ring ah. Diba mga kapatid? Ikaw lang yung nakarinig ng ring na yun. Di po ba? At nung sinagot mo, lalo na nung sinagot mo, yung ring pa lang, wala nang nakakarinig eh. Nung sinagot mo, syempre hindi mo mapigilan, sinishare mo ito. Unang araw, remember? Remember your day one? Grabe yung sharing. You know what? There's a prophet. You know what? God is one. You know the right baptism, not in the name of Father and Son, it's the name of the Lord Jesus Christ. You know there's a message. You know Brother Branham, you know the pillar of cloud, you know the pillar of fire, etc. and so on and so forth, mga kapatid. Sabi ng kausap mo, nagsasabi mo. Yung ring nga, hindi ko narinig. Yung pang, whispering secret love sa'yo, maintindihan ko. Sabi mo na lang, okay, now I know. My ministry here ay hindi kumuha ng mga miyembro at ilagay sa church. My ministry here is to live the life. And whosoever, kung sino man ang pagbigyan ng Panginoon, mapalad. Bakit ko nabanggit mga kapatid? Denominations masters this. Ang purpose ng kanilang ministry
is to encourage somebody, parang makumbinsi yung isa na para din maging membro nila para dumami. It's not our job. Our job is not to fill up yung mga seats na yan. May may-ari niyan. Hindi mo po pwedeng bilhin at ibigay sa iba yan. May may-ari niyan. At ang presyo niyan ay priceless. Kaya ang nakaupo dyan ay priceless. Right? Praise the Lord. But the elected, God is calling to the elected. Calling to the elected. They know it. Calling the virtuous bride. The Word. The last day church. The elected lady of our Lord Jesus Christ. Jesus is the Word. How many believes that? Amen. Then the bride is always part of the bridegroom. So the bride will not be a denomination. It's have to be the Word manifested. To be the bride of Christ. He promised to do it. He said how he did. He never loses his pattern. He always did by the pattern. He done it every time by the pattern. He does it again, calling out his bride, Birch's bride, in the last day, that lovely Rebecca, waiting for her Isaac. What a beautiful time. What a beautiful day. What a beautiful sunshine. God bless you, brother. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon at kala ko ubusin ni Brother Eric. Masaya din ako na may natirang konting oras kahit hindi ko tapusin. At least maya siya ang matawag. Praise the Lord, napakaganda ng mensahe mga kapatid. No? Nakita natin mga kapatid na sa bawat panahon o sa bawat kapanahunan, ang Panginoon ay may mensahe. Di ba? Bawat panahon, ang Panginoon may propeta. Di ba mga kapatid? At sa bawat panahon na yan, mayroong ilik na makakatanggap sa mensahe na yon. Di ba mga kapatid? Kasi yun yung requirements eh. Dapat matanggap nila ang mensahe nila sa kanilang panahon. Di ba mga kapatid? At salamat sa Panginoon mga kapatid, itong mensahe ay sabi nga ng propeta, para lang sa prophetic class of people. Di ba? Alam natin na sabi nga ng Amos 3 na walang ibang gagawin ng Panginoon maliban ihayag muna niya ang kanyang mensahe sa propeta. Di ba mga kapatid? Pero pag inihayag na ito ng propeta, yun lang prophetic people lang din ang makakatanggap nito. Di ba mga kapatid? Marami namang sabihin natin maraming alam sa pagkalibing ng Panginoon. Di ba? Witness. Maraming nakaka-witness. Tingnan mo mga disciple mga kapatid. Witness sila nung pinako, ganun. Di ba mga kapatid? Pero ikaw, ngayon sa time mo mga kapatid, dapat ma-witnessan mo na siya ay na-resurrect. Di ba? Hindi ka lang puro witness na siya ay nilibing. Kailangan ma-witnessan mo personal na siya ay buhay na buhay dyan sa'yo. Di ba mga kapatid? Yun naman ang importante. Di ba? Dapat makita mo individual na ang Panginoon ay na-resurrect nga. Alam ko ng Panginoon ay nabubuhay mga kapatid sapagkat ikaw din ang isa sa mga ebidensya na siya ay nabuhay. Di ba mga patunay yan eh. Niya ang kanyang nobya ay ebidensya na siya ay nabuhay. And the third day. Di ba mga kapatid? Dito sa panahon natin, pag mayroong mga trending topic, ang daming updated, ang daming nakakaalam. Di ba mga kapatid? Pero tayo hindi natin alam yung mga dito sa mundo mga trending na mga ano. Di ba? Pero hindi lahat. Di ba mga kapatid? Hindi lahat nakakaalam na siya ay buhay na buhay. Di ba? Hindi lahat updated doon. Sapagkat yung bride lang. Di ba? Kasi alam niya eh. Di ba? Kung nasaan yun mga kapatid. Di ba? Sabi ni Brother Eric kanina, hindi po ibindika ng Panginoon. Siya ay nagpapakilala sa iyo. Kailangan meron din vindication yung pagpakilala niya kung sino ka. Di ba mga kapatid? Hindi lang sapat na nakilala mo siya, dapat makilala mo rin ang sarili. At i-prove ng Panginoon yan. Di ba? Kung sino ka sa uling panahon na ito. Sapagkat kailangan ma-receive mo yung mensahe sa iyong panahon. Di ba mga kapatid? Hindi pwede nga
hindi mo matanggap. Now, kung titingnan natin, bawat panahon, hindi na tayo, pinag-uusapan natin kung anong message nila, ikumpara natin sa message natin sa kanila, latid, o sa, ano ba yan mga kapatid. Importante, mayroong nakatanggap doon sa mensahe sa panahon nila. At sapat yun mga kapatid. Di ba sa kanilang time? Ngayon, sa time mo ngayon. Di ba? Dapat mawitnessan mo na mayroong mensahe sa iyong panahon. Di ba mga kapatid? Dapat makita mo at ma-receive mo itong mensahe. Hindi lang hindi ito by group. Ba, naniniwala naman ako sa mensahe, bahala na. Importante, nandyan naman si pastor. Hindi. Di ba? Kailangan mawitnessan mo rin. Di ba mga kapatid? Dapat ma-receive mo rin individual. Di ba? Membro naman ako na Angeles Church. Sapat na yun? Hindi. Dapat ikaw mismo Di ba? Kasi ang Panginoon nangungusap individual. Di ba? Dapat makuha mo rin. Salamat at may mensahe sa aking panahon. Di ba? At salamat at natanggap ko ito. Binindika ito ng Panginoon ngayon. Di ba mga kapatid? Paano niya ibindika mga kapatid? Sabi ni Brother Eric kanina. Di ba? Patunayan niya sa ngayon. Di ba? Wala naman siyang sabi ni Brother Eric, ang Panginoon hindi niya kailangang patunayan sa iba, kundi patunayan niya sa iyo. Di ba mga kapatid? Dapat makita mo rin na ang Panginoon may patunay sa iyo. Di ba? Kailangan na-witnessan mo rin. Kailangan na-witnessan mo siya ay buhay na buhay. Siya ay na-resurrect. Di ba mga kapatid? Dami yung mga disipulo, binalita ng mga babae na ganito. Remember, kung basahin mo kanina, habang nag-uusap sila, ang layo 3 score. Di ba? 6 na pong estadyo. Yung layo. At habang yung nagsisharing sa patungkol doon sa pagbitay ng kanilang guro Di ba mga kapatid? At mayroong nagbalita sa kanila na ayaw nilang maniwala. Di ba mga kapatid? At nung nagsaysay ng Panginoon, yun na na-recall na nila Di ba? Na-recall na, ito yung ginawa ng ating guro. Nakilala na. Nakilala na nila ngayon. Di ba mga kapatid? Nakilala na nila na ang ating guro ay na-resurrect. Di ba? At salamat sa Panginoon, ikaw mismo din witness ka Di ba? Hindi ito witness ni Brother Eric ng Panginoon na resurrect, kundi personal mo na na-witnessan mo ng Panginoon na resurrect. Di ba? Sa bawat individual. Di ba? Hindi pwede si Brother Eric may testimony patungkol sa Panginoon. Ang Panginoon ay na-resurrect. Ang Panginoon ay nagpahayag sa akin. Yes, ang Panginoon nagpahayag kay Brother Eric. Testimony mo ngayon, alam mo, ang sarap. Ang Panginoon nagpahayag kay Brother Eric Ang saya-saya ko. Ang Panginoon nagpahayag kay Pastor. Di ba? How about sa iyo ngayon? Di ba mga kapatid? Bawat panahon alam natin may mensahe. Di ba mga kapatid? At bawat panahon mayroong prophetic, di ba? Special class of people. Salamat at isa ako doon. Di ba mga kapatid? Masaya mga kapatid kasi sabi nga ni Brother Ray kanina about doon sa pinagsisharing-sharingan namin yung 3 realms. Hindi man na topic ni Pastor pero dinadaan-daanan Napaka maliwanag na sa iyo ngayon. Grabe ang Panginoon talaga mga kapatid. Kung paano ang Panginoon talaga naghimay sa iyo. Di ba? Kung kung magdidig tayo, tamad ako talaga. Di ba mga? Pero pag may inspiration ng Panginoon, di ba mga kapatid, hindi lang naman magkaroon ka ng, of course, inspired ka pag in love ka talaga sa Panginoon mga kapatid. Di ba? Inspirado ka. Pag in love ka sa Panginoon, gusto mo nang bumitaw pero ang Panginoon hindi man bumitaw sa iyo Di ba? Kahit sabihin mo, ayaw ko na Lord. Anong ayaw? Hindi kita bibitawan. Ganun ang ginawa ng Panginoon mga kapatid. Di ba? Maaring lakad natin noon, akala natin wala na. Impyerno na ako nito. Pero ang Panginoon, nalalaman mo sa pahig ng Panginoon, kailan pala hindi ako binitawan ng Panginoon? Di ba? Hindi pala ako yung humawak sa Panginoon. Kasi pag ako ang humawak, sigurado tanggal, laglag ako. Sinigurado ng Panginoon, siya ang humawak sa akin. At yun ang ginawa ng Panginoon. Di ba mga kapatid? Kung tayo ang humawak, matagal na mga kapatid. Di ba? Matagal na tayong bumitiw. Panginoon, di ko kaya. Di kita masundan. Pero ang Panginoon ang humawak sa'yo Di ba mga kapatid? Pag ang Panginoon ang humawak sa'yo, hindi ka nang bibitawan ng Panginoon. Di ba mga kapatid? Wala kang ibang gagawin. Mag-enjoy ka.
Ito yung mensahe mo sa iyong panahon. Di ba? Ikaw nakatakdang mag-receive nito. Di ba mga kapatid? Grabe ang pagpahayag ng Panginoon talaga eh. Hindi ka pwedeng kaya sabi ko hindi pwedeng makitestimony ka sa testimony ni Brother Eric. Nung sinabi ni Brother Eric, ang Panginoon ay buhay na buhay. Yes, salamat. Tayo ka ngayon. Di ba? Si Brother Eric nagsabi sa akin, ang Panginoon ay buhay na buhay. Di ba? Ang saya-saya ko. Sabi ni Brother Eric, di ba? Witness yan, ang Panginoon ay na-resurrect. Di ba mga kapatid? Ngayon? Di ba? Kay Brother Eric yun. Di ba? Dapat ikaw mga kapatid. Di ba? Hindi naman sinabi na of course, bawat panahon may special group of people. Di ba? Pero hindi sinabi nga by denomination or di ba? Individual ito mga kapatid. Dapat ma-receive mo rin. Di ba? Dapat mag-enjoy ka rin. Di ba? Hindi lang si pastor ang mag-enjoy. Dapat ikaw rin. Di ba mga kapatid? Mag-enjoy ka rin. Kailangan na tutok ka mga kapatid. Tutukan mo. Kasi ang Panginoon, mayroong inihayag. Di ba? Palagi nating ma-recall si Judas. Hindi siya tutok. Di ba? Sabi nga ni Pastor Gab, ang nasa isip lang niya ay yung ang nasa isip lang niya yung ayuda. Di ba? Hindi niya alam. Ito, sabi nga ni Pastor Gab, nagulat siguro si Judas. Ayuda na to, wala man lang sumausaw. Di ba? Hindi niya alam eh. Di ba? Hindi nakatutok. Habang nakaupo siya, yung inano niya, yung pira. Yung may second wave pa, kailangan makasama ako. Oh, may second wave pa, sabi siguro ni Judas eh. Kailangan kaibiganin ko yung para sa second wave malista din ako. Ngayon, yari na siya sa act niya, nakilala siya ngayon. Di ba mga kapatid? Hindi siya nakatutok eh. Baka importante mga kapatid na tutok talaga sa mensahe ng Panginoon. Di ba? Kaya nga, kung sa ayuda nga ay gusto natin mauna tayo eh para walang hassle. Mauna, bahala na kayo. Ganun sa mensahe ng Panginoon. Lord, kailangan ako yung una. Na ba? Bawat individual, Lord, dapat ako yung una dyan, Panginoon. Di ba? Bawat individual, may ganung kagalakan. Di ba? May ganung kagalakan sa pagpahayag ng Panginoon. Di ba mga kapatid? Kaya nga, ang sarap lang, ang saya lang mga kapatid na ang Panginoon, tayo ay hindi nagsasawa sa salita ng Panginoon. Habang ito ay, ang Panginoon may purpose kung bakit niya bakit na ulitin. Di ba? Tingnan niyo ang mga disciple, kailangan pa niyang, di ba? Si Kristo kailangang danasin niya ito. Di ba? Sabi, hindi pa nila na Tapos siya ng bread. Doon pa nila na salamat sa Panginoon. Di ba? Ikaw ngayon mga kapatid. Yes, maraming nakawitness ng Panginoon namatay. Pero hindi lahat nakawitness na siya ay nabuhay. Ngayon, sa panahon natin, di ba? Alam na, scripture, in the third day, siya ay nabuhay. Pero sa iyong panahon, di ba? Kailangan mawitnessan mo personal na siya ay nabuhay dyan sa iyo. Di ba mga kapatid? Kailangan yan mga kapatid para meron kang testimony personal sa Panginoon. Di ba? Na ang Panginoon ay nagpahayag sa akin, unang-una pinakilala niya yung sarili, at pinakilala din ng Panginoon ang iyong sarili. Binindika din ng Panginoon yan kung sino ka mga kapatid. Sa huling panahon, binasa ka na. Sabi niya, sa bride lang niya ito ihahayag. Lahat ng mga scripture na yon mga kapatid, di ba? Di ba? Walang ibang panahon na pinangakuha ng Panginoon. Mabasa natin sa Hebrews, ang daming testimony ng mga kapatiran, ganito ang nangyari. Pero hindi nila natanggap yung pangako. Ang pangako ay sa last days. Di ba mga kapatid? Pero kung ikumpara natin yung testimony natin sa kanila, grabe yung dinanas na testimony nila eh. Pinaglaban nila, grabe yung testimony nila. Ikaw, anong testimony mo? Pero anyat, dito binuhos ng Panginoon. Di ba? Dito nilagay ang Panginoon ng pangako at di without us, sabi nga, they cannot be perfected. Di ba? Salamat sa Panginoon. Di ba? Inantay nila, maraming nagnasa sa panahong ito.
maging ang propeta. Di ba mga kapatid? Ang propeta, of course, ang propeta ay alam niya. Kasi sa kanya first fruit siya sa mensaheng ito mga kapatid. Ang daming, sabi nga ni Brother Rick, unang araw natin sa mensahe, tinuro na may propeta, masaya ka na may propeta. Di ba kaya hanggang ang iba ngayon na natili, na hanggang ginawa ng Diyos ang propeta. Hindi nila nakita kung ano yung mensahe ng propeta. Ang mensahe ng propeta, ikaw, bahagi ka. Di ba? Bahagi ka ng mensahe ng propeta na yon. Di ba mga kapatid? Hindi ito, hindi, sabi nga ni Pastor, hindi ito ministry ng isang tao. Di ba? Ministry ito ng many-membered body. Di ba mga kapatid? Sabi ni Pastor palagi, kahit hindi ka man nag-preach, hindi ka man tumayo sa pulpit, pareho lang kayo ng ministry. Di ba? At pareho kayo ng posisyon. Di ba? Meron kayong iisang pagkakakilanlan. Pastor ka man o dyan ka lang umupo, iisa lang ang iyong posisyon. Di ba? Kaya palaging sinasabi ni Pastor sa atin na hindi lang ako yung special, hindi lang siya ang special. Diba sinabi pa nga niya, mas special kayo sa Panginoon. Di ba mga kapatid? Grabe yung pagpapalad sa Panginoon. Narinig natin yung mga testimony, mga kapatiran, kung paano nila minahal ang kanilang pastor. Talagang halos kung paano sila ano sa kanilang pastor, di ba? Ganun yung ginawa. Pero tayo, dito di ba sinabi pa ng pastor natin, wag niyo akong ganun na kagaya ng ginawa ng ibang mga membro sa kanilang pastor. Kung mayroon tayong kagalakan na gawin natin, hindi naman mali yun di ba? Pero gusto lang ipakita ng Panginoon na tayong lahat ay special, hindi lang ang pastor yung special. Di ba mga kapatid? Kasi maraming mga tao ngayon na porket pastor talagang gusto nila nga i-serve sila ng mga membro, ganyan. Totoo yan mga kapatid. Di ba? Sabi pa nga, marinig natin yung mga testimony ng mga kapatiran kung paano nila sinerve ang kanilang pastor. Di ba? Salamat sa Panginoon. Tayo mga kapatid, ay grabe. Di ba? Tapos minsan tayo ay masaya, minsan na dahil sa pag-ibig ng Panginoon, hindi na natin kung ano mga banggit ng Panginoon sa atin, nagpapasalamat tayo. Di ba mga kapatid, kahit noon na binanggit ito noon nasasaktan tayo, pero ngayon, nagpapasalamat na tayo. Di ba nakita natin yung pag-ibig ng Panginoon? Di ba palagi sinasabi ni Pastor na hindi ako nag-aalaga ng tao, damdamin ng tao. Di ba? At least binabaklas ko pa yan. Di ba yung damdaming tao, binabaklas ko pa yan. At binabaklas pa ng Panginoon yan unti-unti. Di ba mga kapatid? Ikaw naman ngayon na naka-witness ka ngayon, Panginoon, gusto mo mauna ka talaga Diba gusto mo focus ka mga kapatid? Diba kung mayroong kaya nga grabe yung pagpasalamat ko sa Panginoon. Diba? Kaya itong mensahe kahit i-share mo man ito sa iba, kahit sabihin mo ito sinabi ng propeta, pag hindi talaga paniwalaan yan. Makipag-away pa yan. Diba? Makipag-argue pa yan sa'yo, makipag-debate pa yan. Pero salamat sa Panginoon, ikaw na pinagpahayagan ng Panginoon, nag-enjoy ka. Diba? Nag-enjoy ka sa mensahe mo. Diba? Nag-enjoy ka. Alam mo ang mensahe sa huling panahon. Diba? Kasi requirement yan. Kailangan ma-receive mo ang mensahe sa iyong panahon. Kailangan ma-witnessan mo at ibindika ng Panginoon yan. Paano niya ibindika? Sabi ni Brother Rick, hindi lang manatiling salita yan. Magkaroon ng manifestation yan. Ganyan magbindika ang Panginoon. Diba mga kapatid? Hindi lang manatiling salita. Patunayan ng Panginoon sa iyo kung sino siya. At patunayan ng Panginoon sa iyo kung sino ka. Di ba mga kapatid? Pinakita, ang sarap ng quote na sinabi niyang na kung ang bride ay dapat hindi na iba sa groom. Di ba mga kapatid? Kung ito ay pinahayag una sa kanyang propeta, kailangan prophetic class of people din ang makakakuha nito. Di ba mga kapatid? At grabe yun mga kapatid. Ang daming tao sa buong mundo, isa ka doon. Sa prophetic class of people na yun na makatanggap sa mensahe sa iyong panahon. Isa ka sa taong nakawitness ng Panginoon ay na-resurrect. Di ba mga kapatid? May ka ngayon, may sarili kang patutuo. Oo nga, ang Panginoon ay alive na alive. Di ba mga kapatid? Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay
Yung bang mag-enjoy sa mensahe ba? Di ba? Narinig natin ang mensahe na noon, inulit ng Panginoon, mas lalo kang mag-enjoy. Kasi mas lalo itong lumiwanag sa iyo. Di ba mga kapatid? Purpose ng Panginoon na bawat lakad ng Panginoon ay may purpose yan. Di ba mga kapatid? Lahat ng lakad ng Panginoon may dahilan yan. Nakita mo ngayon sa sarili mo. Ako, di ba mga kapatid pala yung testimony. Ang purpose ko lang mapunta ng Luzon. Alam niyo na, ang trabaho ko doon sa Mindanao. Mag-aararo, nakitaan na maging model, kaya napunta dito. Modelivery. Di ba mga kapatid? Yan purpose ko lang magtrabaho. Yan purpose ng Panginoon. Pipid niya ako dito. Ipakilala dito niya ipakilala kung sino ako. Di ba mga kapatid? Kung sino ako noon pa man. Di ba? Hindi yung ay salamat. Kung hindi ako napunta ng Pampanga, hindi ako naging bride. Di ba mga kapatid? Si Joed napunta ng Luzon, naging Diyos na daw. Di ba? Ay hindi po. Pasensya, mali yung sinabi ko. Hindi pala. Nung napunta pala ako ng Luzon, naalam ko na Diyos pala ako before. Bagay pala ako. Mas lalong lumala yung sinabi ni Brother Joed. Grabe mga kapatid. Di ba? Yun ka before. Di ba mga kapatid? Bago pa man nahulog si Adan at saka si Eva, yun ka na. Di ba mga kapatid? Bago pa man sila nagkasala, yun ka na. Di ba mga kapatid? At lumitaw ka sa panahon mo para maging modelo. Di ba? Italian eh. Ita ba yun? Ita. Grabe yung grabe mga kapatid. Di ba? Kulang ang salita kung paano mo ihayag yung pasasalamat sa Panginoon. Di ba? Kumpara mo, palagi ko talagang maano ba kung ano yung pagpahayag ng Panginoon dito at saka sa hindi naman sa pagkukumpara, iba talaga mga kapatid. Di ba? Tayo ay parang baliwala lang sa atin. Mas ako, hindi pwede yan, sabi ko, Panginoon. Grabe ang ginawa mo, Panginoon. Nag-uusap pa lang kami ni Brother Eric na maghanap kami ng quotes na matay up na ganito, walang unti-unti nang binuksan eh. Hindi man yun yung tinapik talaga, pero nadaanan pa lang napakaliwanag na. Di ba? Ayaw ng Panginoon na talagang ganito, ganyan. Dinaanan ng Panginoon direct. Di ba mga kapatid? Na pag ma-change yung nature na yan, walang iba eh. Di ba? Unlike sa iba, ganito talaga ito eh. Yung old soul talaga eh. Yung nakatanggap para mamatay siya, kailangan niya makatanggap. Ganun daming Di ba mga kapatid? Ang dami ng kahit pero salamat sa Panginoon. Ikaw yan dyan, nakaupo. Ganito yan. Di ba mga kapatid? Nag-enjoy ka ngayon habang nakaupo ka. Grabe ko, Panginoon. Napakaliwanag. Di ba? Habang ang iba ay kahit saan na pumupunta, pero ikaw mga kapatid, wala kang ibang gagawin, maniwala at mag-amen ka lang. Di ba? Sapagkat yun yung trabaho ng wife. Di ba? Ng bride ng Panginoon. Pag sinabi ng groom, ganito, ganyan, nag-amen ka ngayon. Di ba mga kapatid? Ang mensahe ay ang mensahe ay hindi ito para sa lahat. Kahit pa man ibanderyo to sa lahat, di ba? Kahit pa man isigaw to sa lahat mga kapatid, ang tatanggap lang talaga yung nobya lang talaga. Di ba? Sapagkat identification nila ito eh. Ito eh. Di ba mga kapatid? Pagkakilanlan niya ito. Di ba? Nangyari, napupulfill yung mga scripture na yan sa panahon ni Kristo. How about sa panahon mo? Di ba? Mayroon ng pattern. Ang Panginoon, bawat panahon may pattern yan. Ang Panginoon hindi lalayo sa kanyang pattern. Di ba? Hindi siya lalayo sa pattern. Ang Panginoon hindi magbago ng kanyang pattern. Di ba? Kung sinabi ng Panginoon na walang ibang gagawin maliban na ipahinahig muna sa kanyang propeta, yun ang pattern niya. Di ba mga kapatid? Yun ang pattern niya. Di ba? Bakit may ganon? Sapagkat mayroong tatanggap, may nakatalagang tatanggap ng mensahe.
Di ba mga kapatid? Mayroong tatanggap at mayroong nakatalagang tatanggap sa mensahe. Hindi lahat, sabi ng propeta, wala kang ibang gagawin, just preach the word. Andin ang Diyos na ang bahala. Di ba? Kaso lang, ang gagawin ng iba, gustong kalburuhin. Di ba mga kapatid? Pero tayo, hindi na. Basta sinambit, sinalita yung salita, pinangaral yung salita, yun na, Panginoon na. Nag-grace ka na doon. Di ba mga kapatid? Pahinga ka na doon. Nagpahinga ka na dahil alam mo, ang Panginoon siya ang gagawa lahat. Di ba? Wala kang ibang gagawin, mga kapatid, kundi mag-agree sa kanyang salita. Di ba? Mag-agree sa kanya. At yun ang tanda na ikaw ay bahagi ng salita. Wala kang doubt ngayon, wala kang question ngayon mga kapatid. Di ba? Noon, kung titingnan natin mga kapatid, yung testimony natin ba individual, masaya tayo eh. May mensahe, may propeta, hanggang doon lang. Di ba? Pagkakaalam ko, importante, naniniwala sa propeta, may isang binabasang, yun na. And then, nakita natin mga kapatid, na hindi pala lahat na sa message ay nobya. Di ba? Maraming ganitong stand, ganyang stand. Hindi na mga kapatid, di ba? Hindi natin yan pinag-uusapan para anuhin yung iba, kundi pasalamatan ang Panginoon na isa ka sa nakareceive sa mensahe sa iyong panahon. Isa ka sa pinagpapahayagan ng Panginoon. Isa ka sa naka-witness. Di ba mga kapatid? Yun ang pagpasalamat natin sa Panginoon. Di ba? Panginoon nang usap. Lahat ng pangusap ng Panginoon, inaring natin ito na yun ay pagmamahal ng Panginoon. Di ba? Bilang tao, masakit man ito, pero nakikita mo na sa totoong ikaw eh. Yun ay pag-ibig ng Panginoon. Di ba? Lahat ng ginawa ng Panginoon ay para sa akin. Di ba mga kapatid? Bawat ginawa ng Panginoon para sa iyo. At yun ang pag-ibig ng Panginoon. Bilang tao, parang pangit pakinggan o ano man, pero salamat sa Panginoon. Yun ay pag-ibig ng Panginoon. Di ba mga kapatid? Kaya tayo ay masaya, nag-enjoy tayo ngayon sa mensahe. Pinapahayag ng Panginoon. Di ba mga kapatid? Dapat individual itong mga kapatid. Individual ma-receive mo ang mensahe sa iyong panahon. Di ba? Matanggap mo. Di ba mga kapatid? Hindi tayo dito na individual ito mga kapatid. Ang Panginoon ay nangusap. Di ba? Hindi tayo na para bang membro naman ako ni Pastor Henry. Diba? Ganon, hindi ganon mga kapatid. Yan sabi pa nga ni Pastor, hindi ako masaya sa ganon. Mas masaya pa ako mga kapatid kung nag-enjoy kayo at nakita ko na ang mensahe ay nag-manifest sa iyo. Diba? Habang ang iba, sabi nga dito, di ba? Gusto niyong paiyakin yung pastor niyo. Ito, testimony ko mga kapatid, narinig ko eh. Sa birthday niya, handaan yung ganito, ganyan, ganyan. Di ba? Surpresa nyo yung pastor nyo. Gusto nyo paiyakin. Kaya sabi ng ganon, tumayo ngayon si pastor. Di ba mga kapatid? Hindi lahat may ganong mga kapatid. Yan ang isa sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon. At sa ganong dahilan lang napatunayan, Lord, bride ako. Di ba mga kapatid? Sabi ni pastor, mas maiyak pa ako kung nakita ko nag-manifest ang mensahe sa inyo. Mas masaya pa ako. Di ba mga kapatid? Hindi naman mali. Di ba mga kapatid? Habang nakita natin yung iba nga, pastor nila talagang pag birthday, hinahandaan, busy lahat ng mga Hindi yan mga kapatid, kasi pag-ibig na yan eh. Pero salamat sa Panginoon. Di ba tayo? Iba. Grabe grabe yung pagpapala natin mga kapatid. Hindi tayo nagtaas ng tao dito, kundi palagi ang Panginoon. Di ba ang Panginoon kasi nagtalaga ng ministry para sa iyo. Ganun ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo. Di ba? Hindi yung kaya ang gagawin ko para mapasaya ko yung ko. Di ba? Hanggang ma-strict, kaya ang gagawin ko para mapasaya ko. Di ba mga kapatid? Simple lang. Ang Panginoon mapasaya mo kung nakikinig ka sa kanyang salita. Di ba? Kung tutok ka sa kanyang salita, di ba? Doon nagagalak ang Panginoon mga kapatid. Di ba? Bawat individual sa atin doon nagagalak ang yun talaga binabalikan ko palagi mga kapatid, testimony.
Panginoon. Abang ako lang mag-isa. Yun ang sa maliit na bagay hanggang sa pinakamalit na bagay, ang Panginoon, kung babalikan ko, grabe talaga eh. Iba ka talaga, Panginoon, sa iyong nobya. Di ba? Kailangan ma-fulfilled ito talagang salita ng Panginoon na sa kanyang nobya. Di ba mga? And the bride in the last day. Di ba? Ibubuhos niya. Di ba mga kapatid? Siyempre, pag binuhos ng Panginoon, dapat attented ka dyan. Di ba mga kapatid? At of course, hindi, kahit pa hindi sabihin sa iyo bilang nobya, bilang ano ng Panginoon, kahit hindi sabihin yan sa akin, kailangan, Panginoon, ako una. Di ba mga kapatid? Kaya nga, lahat, binabati ko lahat mga kapatid. Di ba? Hindi ito mga kapatid, binabati ko kayo mga kapatid ng napakasayang mensahe na narinig natin ngayon, di ba? Witness tayo lahat ng ginawa ng Panginoon. At higit sa witness tayo ng Panginoon ay na-resurrect. Di ba? Mga witness tayo, individual. Hindi lang si brother, hindi lang si sister ang naka-witness, kundi bawat individual sa atin dapat maka-witness tayo na ang Panginoon nagpahayag sa iyo. Di ba? Alam mo kung ang Panginoon nagpahayag sa iyo. Di ba? Sabi nga ang Panginoon, hindi naman siya God in us, ganun ang Panginoon magpahayag sa iyo. Diba mga kapatid? Siya ay nariyan sa iyo. Nagtuturo. Diba? Hindi salungat yung nasa ano mo dyan, kung anong kapahayagan mo, kundi may isang kapahayagan lang tayo na pinakinggan galing sa Panginoon mga kapatid. Yun ang papasalamat ko talaga sa Panginoon, kaya God bless sa ating lahat at magandang tanghali. Puri ng Panginoon. Yung pong individual na yun, kailangan po natin. Para malaman mo kung sino ka. At para malaman mo rin kung ano ang gagawin mo sa body. After individual, malaman mo rin kung ano yung body. Yung body, 2,000 years na bride yan. At ang last day bride, although bride din sila, sa chartages, bride din ng mga yan Pero iba po yung last day bride. Ang tawag dyan ay 8-day bride. Napakalaki ng role ng 8-day bride. Last day bride. Kasi, wala tayo sa 7. Come out of here, my people. Kasi, naghihintay po ang 1 to 7. Nangatulog po yan. Nangatulog yan. Wise, nangatulog. May sumigaw ng hating gabi. Evening time. Sino sumigaw? Nag-prepare. Nagporan. Brother Branham. Sinong dumating? Yung bahagi ng Diyos. Bahagi ng Diyos na pinoran niya. 8-day bride. The coming of the Lord. Although hindi naman tayo nalilito 8-day bride, kasi they without us, they cannot be perfect. Kailangan dumating ang perfectong mensahe, perfecto para mabuo na, mag-unite na. Magkaroon na ng unity, ng kabuuan. Kaya kailangan na matutok. Focus ka. Unang-una, malaman mo, personally, ikaw, sino ka? Saan ka source? Ano yung mga ginagampanan mo? Although si Lord Jesus Christ, sabi nga, lahat ng scripture ay pinulpil niya. Yung binanggit kanina. What about us? Meron din tayong scripture na tutuparin. Ano yon? Revelation 8-11. Scripture yan. Tayo yan. Sino yung pinunguran ni Brother Branham? Tayo. Tayo naman yung scripture na gaganap. Kaya talagang kailangan lagi kang yung ng revelation patungkol sa'yo, talagang i-reveal sa'yo ng Panginoon. Talagang ikaw naman, walang pagdududa. Ikaw at ikaw yun. Ikaw at ikaw yun. Promisan? Although sa natural, si Abraham, meron siyang natural promisan. Pero yung promisan talaga na sinasabi na magkakaroon ng manifestation,
Si Lord Jesus Christ yun. At may partner yun. Tayo yung promised son. Son of man. God in flesh. Yun. Although flesh din yung anak ni Brother Abraham, no? Ang many nation, pero iba po yung royal seed. Promised son na inano ng Panginoon. Kaya po rin, talagang gano'n ka kaano, no? Ang malaman mo yung identity mo, yan talaga. Kasi yan ang inalis atin ng Panginoon, yung amnesia. Ikaw na yan eh. Alisin lang yan eh. I-recognize mo lang kung sino ka. At kung ikaw yan, walang pagdududa. Hindi question na paano. Kasi kapag ang Diyos ang nasa iyo, wala pong imposible. At wala pong question. Pag ang Diyos nandyan sa iyo, walang question. Kaya question ba ang Word of God? Kung ikaw yung mismo? Kung ikaw yung Word, kaya question mo yung Word? Hindi. So, kailangan yung Word na yon magkaroon ng yun, vindication, mag-manifest, at makita mo sa panahon mo kung sino ka. Ay, talaga pong magkakaroon ka ng kagalakan. Pero nyo, ang daming question sa'yo, sagot lahat. Lalong-lalo na, kapag nalaman mo na magkakaroon ka ng kapayapaan, no? Yung loved ones mo, hindi pa mapayapa yun on that day. On that day, kung ano man ginawa nila, no? Kahit ganun, sabi ng mga nasa message, individual salvation ito. Dapat mag-work din sila. Hindi po. Kasi, salvation is of the Lord. Individual salvation. Salvation is of the Lord. Nasaan daw yung salvation? Nasa Diyos. Sino bang bride? Nasa kanyang salvation. Di yung mga loved ones mo, ipasok mo. Hindi, salvation is of the Lord. Wag mong ihiwala yung sarili mo dun sa Lord. Salvation, ang kaligtasan lang o ano lang, nasa Diyos. Sino bang bride? Nandyan ang kaligtasan sa bride. Kaya mabigat, pero salvation is of the Lord. Tayo yun. Kaya po rin ng Panginoon, talagang identity natin, i-connect mo. Kung ano yung identity na yun at yun, never, kasi the same word eh. The same word. Spoken word, bride. Word made flesh. Word, ang word nagkaroon ng flesh. First manifestation, masculine. Second manifestation, feminine. The complete word na nagkaroon ng manifestation. Kaya salamat po sa Panginoon, no? Very clear. Ewan ko lang, sa akin, no? Lahat ng mystery, lahat ng question, sa akin walang problema, na-rebuild. Hindi ko lang alam kung yung iba, kung ano pa yung katanungin nila sa Diyos. Pero siyempre, if your heart is right, ang Diyos naman ay magpapahayag. Basta't wag ka lang manguna. Kasi, hindi mo namamalayan na basta't yung Lord, hindi po ako nagbibigay ng interpretation. Ano pong ibig sabihin nun? Makinig lang, makinig. Tapos behind the pulpit, yung pala Lord, napakasimple. Minsan basahin mo yan, napakasimple. Minsan na marinig mo, napakasimple lang pala. Pag nirebuild. Kahit basahin yan, kung sarado yung mata mo, wala kang makikita. Kahit patuloy na nagsasalita rito, kung sarado rin mo. Pero pag binuksan, siyang siya. Hindi na kinakailangan lagyan mo pa ng palabok o siyang siya. I am the way, the truth and the life. Pag binuksan yun, ganun yun. I am the way. Wala nang iba. Bakit? Puputok na yung way na yun. The truth, puputok yung truth na yun. The life, puputok yun. At kung pagputok nun, sino yung sinasabing niya yun? Kasama ka. Napakabigat, no? Sino bang way ngayon? Maliban sa bride? Wala. Sa panahon natin. Truth, maliban sa bride.
life maliban sa bride. Kung di mo masumpungan yan, wala kang life. Bigat, no? Pero yun, I am the way, the truth, and the life. Bride po ngayon yan. Final voice, lahat-lahat yan. Kaya sa atin talagang kung tao ka, hindi mo kakayanin. Tao. Talagang tao. Pero ang Diyos, salita siya, iko-connect mo yun. Kaya ganyan kapirming magsalita ang Diyos kasi word siya. Ganyan din tayo kapirming magsalita kasi word din tayo. Kaya walang pagdududa. Kapag nagduda ka, may question. Ay, ewan ko lang kung nakita mo yung sarili mo. Kasi ang Panginoon sa akin walang question eh. Kaya salamat sa Kanya at siya ang pattern. Kaya ang pattern niya, hindi na iba. Kaya po rin ang Panginoon. Tayo lahat tayo ngayon. Sa 60, there's nothing like the bride. Nowadays, a virtuous woman is hard to find. It seems like everyone's the same. A modern Jezebel with makeup on her face, walking and prancing about with a tinkling of the feet, dancing and carry on, imagining mystery. There's nothing like the bride of her beauty is hidden in simplicity. She's so in love with the groove, and she always wants to be a star. Baby is world, and what's in this world? Without spot or wrinkle, as perfect as she can be. Dressed so modestly, hair is bouncing like a waterfall. She speaks in sincerity. Love rages from her life so consistently, wanting the light of day. Her vessels overflow with oil. Surely is righteousness, a virgin to the world. There's nothing like the bride. Her beauty is hidden in simplicity. She's so in love with the groove, and she always wants to be by his side.
His undying love. His side was pierced, and the suddenly came to me. There's nothing like the light of as you always want to be my son. Hail me in war, and once living soul in blood. We lost power and come as perfect as she could be. Only the spiral wing as perfect as she could be. Awitin natin yung Honeymoon with the King, Brother Eric. God bless you. Let us pray. Lord, salamat po, Panginoon Lord. At ang aawitin namin, Panginoon Lord, ay tugman-tugma. Sapagkat ito na lamang ang naghihintay na mangyari, Panginoon Lord. Ang makita ka namin ng mukhaan to have a honeymoon. And we thank you for that, Lord Jesus Christ. But as we're here, habang kami ay naglilingkod, gamitin mo ang bawat isa sa amin para sa iyong kapurihan. Mailathala ang iyong kadakilaan at pag-ibig sa iyong mga pinili, Panginoon Lord, at gamitin mong liwanag, Panginoon Lord, sa nangangailangan. Maraming salamat po, Panginoon Lord, at we're excited, Panginoon Lord, sa service mamayang hapon. Amen. Series mo, Panginoon Lord. Malaman namin, Panginoon Lord, ang buong impormasyon ng message, kapunuan ng message na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon Lord. As we go sa aming break, Panginoon Lord, bless our food, Panginoon Lord, bless our family, ganun din, Panginoon Lord, ang mga naririnig naming message, Panginoon Lord, ay manatili, Panginoon Lord, at maging buhay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. We give you back all the glory and praise. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Ito yung pattern. Nag-meet si Rebecca at si Asa. Meeting in there. All the beauty in the face of the bride, that she rejoices. In the middle of trouble, she smiles, for she is his choice. In the midst of confusion, she knows that she heard a voice. Oh, wonderful, she is you, Lord. As she walks in the darkness of the night, you're on her side. Leading the pathway of pride, the groom and the bride. Knowing the trails that she rides, she's waiting to find. Oh, wonderful, she is you, Lord. And she is waiting for your coming, for the Prince of Faith. In eternity, she is going to the high one with the King. For she is waiting for your coming, for the Prince of Faith united.
that we are the Dressed in the word of the Lord, new in His sight. We don't worry the darkness of the world, for we are